Mga kapak, wala nang intro-intro, wala nang edit-edit dahil ang ating vlog ngayon ay isang nasubaybayan ng maraming Pilipino. Dahil sa init ng politika, araw-araw ito nakikita sa iba't ibang social media katulad ng YouTube, Facebook at iba't ibang live stream sa ating bansa. Naku mga kapak, ano nga ba ang nangyari sa 18 Marites, ay 18 Marines? Bakit iba-iba sila ng mga sinasabi? Meron laban, may bawi. May dagdag, may bawas. Depende kung ano ang pinapanigan ng isang idadawit nila sa maleta. Kung ikaw ay talagang ang naratibo mo, kung sino yung nag-handle sa'yo, aba, yun ang sasabihin mo, nakakuha ng malita. Sa Yes mga kawak, by the way, my name is Renz Elcano, ang aking YouTube channel. Sa gusto lagi makikita ang aking mga content about the politics o mainit na pinag-uusapan sa mundo ng politika o sumusubaybay sa mga may hilig sa politika sa Pilipinas kahit saan ka mang panig ng mundo. Subscribe po kayo sa Renz Elcano, wala pong bayad yan. Kung ikaw ay nakapanood ng aking vlog at gusto mong makita lagi sa YouTube, i-click mo lang ang bell button at notification at para kung may bago akong video, ikaw ay na-update. So ngayon mga kapak, ito ngayon na mga pasabog ng mga 18 Marines. Kasi mga kapak, iba-iba ang kanilang version, no? Although, nung una medyo malinis pa. Pero dahil sa paiba-iba sila ng interview, paiba-iba ng paghaharap at kaduda-duda dahil hindi hinahayaan nag-handle sa kanila na ipa-interview sila. Nung una, bawat isa or individual. Nung una mga kaupak, itong 18 Marines na to, sinasabi ng kanilang attorney na si Balingod na ito ay hindi makadidiis. Ito ay para lang ilapas ang katotohanan o ang korupsyon na nangyayari nung panahon ni Romualdez at Saldico. Pero ngayon mga kapak, unti-unti lumalabas sa kanilang mga pagharap o patuloy na paghahanap ng katotohanan. Aba, lumalabas, kumbaga sa lalim ng balon, lumulutang si Mike Defensor bilang isang sa mga naghahandle sa kanila. No? Kumbaga isa sa mga malinaw na may naratibo. Kumbaga sa balon, habang sinasalok mo ng sinasalok yung tubig, nakikita mo kung gaano kalalim at nakikita mo kung sino. Ngayon mga kapak, sino ba si Mike Defensor? Siya po ay makadidiis. Noong una, sinasabi ng mga Marines na hindi sila makadidiis. Sila ay nandyan para lang ilabas ang katiwalian na nangyayari sa ating bansa. Pero malalaman mo na sa takbo ng investigation sa pagharap nila sa Senado, aba, meron bala sila naratibo o mga agenda, mga kaupak. Kasi, pansin ninyo, kung ano yung mga nilalabas, aba, ang mga DDS, vlogger at saka troll, so good sa iba't ibang social media na sinishare nila. So, malinaw, na nag-handle nito ay mga DDS supporters or DDS politician personalities. Kasi tingnan nyo, pati si Chavit Singson, aba ay lumalabas sa investigation ng NBI na namudbud umano ng tigpa 5 million. So alam naman natin, kung tayo ay nakakapanood ng politika or updated tayo, alam natin kung ano ang status ngayon ni Chavit. Against din siya sa Marcos. Pero before, magkakasama yung mga yon. Kaya lang, hindi lang maamin na mga DDS nga sila ay nagkamali nung sila ay sumuporta kay Marcos. Kasi hindi mo nga naman masisisi itong mga DDS dahil
sila ay mga kaupak, ito kumbaga, hindi sila masisisi dahil sila ay sumunod lang sa kailang iniidolo na ito ay si Sara Duterte. Kaya ngayon ang mga DDS vlogger at saka DDS supporters, abay sigaw ng sigaw na kung saan ibang social media na si Marcos, kung ano si Marcos, masama si Marcos, magnanakaw, kung ano. Pero, teka lang, sino ba ang bumuto kay Marcos? Hindi ba ang mga DDS, ang mga Duterte? Ngayon, hindi nyo lang aminin sa sarili ninyo na kayo ay nagkamali. Tanggapin nyo na mga DDS na kayo ay nagkamali. Huwag nyo pairalin yung mga kabubuhan ninyo. Hindi. Joke. Kasi mga kapag-isipin mo sinisisi nyo yung mga taong wala namang kinalaman kay Marcos. Pagkapanalo ni Marcos, sinisisi nila ang mga dilawan, ang mga kakamping. Wala kami kinalaman doon. Nanalo si Marcos dahil nag-combine ang boto ng DDS at saka mga loyalista. Ngayon, kung mali si Marcos, hindi kami ang babatuhin ninyo. Kayo dapat na mga DDS, sisihin nyo sarili nyo, sisihin nyo si Sara, dahil si Sara mismo ang naghikayat sa mga DDS na ibuto. Diba, naalala ko pa yung isa sa mga highlight sa isang meeting di Avance. Ang sabi na ipinapakilala ni Sara, ang ating dapat maging manalo, maging presidente ay si BBM. Matapat at hindi magnanakaw. I love you, BBM. Ngayon, yun ang sinunod ng mga DDS. Ibinuto nila. So ngayon, nung umupo na si Marcos, hindi na pumapabor ang mga aksyon ni Marcos sa kagustuhan ng mga DDS. Dahil ang mga DDS, sakim sila sa kapangyarihan. Di ba? Ang mga Duterte, gusto nila, control nila si Marcos. Natural si Marcos, gagawin niya kung ano lang yung naayon at tama sa batas. Kaya ngayon, ang mga DDS nagagalit sa mga Marcos. Pero kami, huwag nyo kami sisihin ng mga kakamping o dilawan. Dahil kayo, tanggapin nyo sa sarili nyo na kayo ang nagkamali. Hindi kami. Kaya ngayon mga kaubak, alam nyo, kaya itong na ngayon, para kunwari hindi halata, itong 18 months na ito yung kanilang tactic weapon o bala sa magiging kalaban ni Sara Duterte o magiging manok ni Pangulong Marcos sa darating na eleksyon sa 2028. Kaya ngayon pa lang mga kapak, ginigiba na nila si Marcos para yung trust o tiwala ng tao kay Marcos mawala. O kumbaga, destabilizer ang tawag nila. Kaya maswerte pa nga sila dahil mabait si Marcos kung panahon niya ni Duterte. Huwag niyo sasabihin sa akin na si Duterte ganyan. Marami. Kasi sumisigaw sila. Yung mga sumisigaw sa kalsada na nasaan na ang due process, nasaan ang paglabag. Lumalabag si Marcos daw sa iba't ibang ating government, yung mga department. Abusado. Nakakalimutan nyo na ba? Si Duterte. Nung panahon ni Duterte, nakakalimutan nyo na? Pagmula sa Supreme Court, ano ang ginawa niya? Pinatalsik niya si Sereno dahil lamang sa kanyang pumupuna sa kanyang mga ginagawa. Ang naging dahilan ng pagpapatalsik kay ginamitan niya ang kuwaranto. Ginamit niya ang source ng government. Ito yung ombudsman. Si Kalida, sino ba yun yung ombudsman? Si Martires pero nung time na yun, hindi pa si Martires ang nakaupo. Ginamit ni yung Office of the Solicitor General. Ito si Kalida. Ginamitan ang Supreme Court Chief Justice na si Sereno, ginamitan ng kuwaranto na sinasabi kung mayroong pagkakamali ang government, mag-appoint ng isang opisyal ay gagamitan ng kuwaranto. Pero doon sa batas mga kaupak, ang sinasabi, mapapatalsik lang ang isang presidente ay isang Chief Justice o Supreme Court Justice pamamagitan ng impeachment. Pero hindi ito nangyari dahil alam nila na hindi tatayo yung impeachment na isasampa nila kay Sereno. Ang ginamit nila ang kapangyarihan ni Duterte. Ganon si Duterte nung lumabas sa batas. Pati si Trillanes, binawian niya ng amnesty. O di ba? Ganon, ginamit niya yung kanyang kapangyarihan. Pati ang ABS-CBN. Di ba?
pinasara niya, ginamit niya ang Kongreso. Pati ang si Laila de Lima na senador, ginawa niya ng mga imbento, ng mga kwento. O ngayon, nalusot ang Laila de Lima dahil malinaw na ang isinampa ni Duterte na kaso lamang kay Laila de Lima ay hindi tumatayo sa Supreme Court, na ang ebidensya ay gawa-gawa lamang o imbento. Ganon si Duterte ang ginawang paglabag noon. Kaya ngayon, may hustisya ang batas, ang tao, may hustisya din ang Diyos. Kaya kung ano yung nangyari kay Duterte, karma din yan. Kaya wag niyo isasabihin na mga DDS na kung si Duterte, hindi ganyan, si Marcos lang ang ganyan. Hindi, mas maayos si Marcos kumpara kay Duterte. Tahimik lang kayo nung panahon ni Duterte. Mas maganda mamalakad si Marcos ngayon. Pero, hindi tulad ni Duterte, matapang siya pagpabor sa kanya. Di ba? Pero pag hindi pa pabor sa kanya, malambot siya. Katulad ng sasabihin niya, ipapatupad niya ang pagkapanalo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gagamit siya ng jet ski para pumunta sa Kalayaan o West Philippine Sea. O ano ang nangyari sa pinangangalandakan Duterte nung siya ay tumatakbo bilang Pangulo o nangangampanya? Ano sinasabi niya? Kapag ako ang nanalo, pupunta ako sa West Philippine Sea, gagamit ako ng jet ski at itatayo ko ang bandila ng Pilipinas. Pero, nung nanalo na, ano sabi niya? Joke lang yun. Hindi ako marunong lumangoy. Tapos, pinagsisigawan ninyo na nawala yung adik nung panahon Duterte. Disguise lang nila yon. Pero yung mga drug lord, bakit nandyan sa Davao? Bakit may mga factory dyan? Hindi nauubos. Kung ikaw ay talagang against ka sa drug lord, mismo sa bayan mo, malinis yan. Pero bakit dyan nakukuha ang mga pagawaan ng pinagbabawal na gamot? Ano to, naglulukuhan? Tapos ngayon, gumagamit kayo ng iba-ibang taktika para sirain integridad o pahinain ng ating gobyerno. Di ba? Kung ano-anong sinasabi ninyo, si Marcos bangag, si Marcos ganyan, adik. Pero tingnan nyo kung sino ang matino. Yung vice president ninyo, wala nang ginawa kundi mamasyal. Na parang ang Europa, ginagawa lang, parang pumunta lang dyan sa Makati, pumunta lang sa Pasay. Oh, anong ginagawa niya? Tapos yung mga liquidation niya, hindi maipaliwanag na milyones. Pero bakit tahimik kayo? Bakit sigaw-sigaw kayo na si Marcos magnanakaw, pero kinakampihan nyo, mas magnanakaw pa? Eh mga kaupak, yung 18 Marites o 18 Marines, mayroon talaga sila malinaw na naratibo o pakawala yan ng mga Duterte para siraan si Marcos.